Tulad ng naipangako ay ginampanan nga ni Nathan ang tungkulin bilang ama sa kanyang anak. Naayos na rin ang birth certificate ng bata at ganap na itong daladala ang pagiging apelyido nila. Naging maayos na rin ang pakikitungo ng batang si Angel kay Jessica. Hindi na nito binubuli si Jessica, bagkus ay naging magkaibigan ng dalawa. Ang mag-asawa namang Nathan at Jenny, bagamat may kinikimkim na galit at sama ng loob sa bawat isa, isinantabi nila yon para sa kapakanan ng kanilang anak. Bumalik ang pagkakaibigan at kulitan sa pagitan ng dalawa. Katulad na lamang ngayon na nasa mall sila at kasalukuyang namimili ng damit. Dad, bagay to sa akin? Tanong ni Jessica na itinapat pa sa katawan ng hawak na bestida. Sinipat naman ni Nathan ang damit. Bagay syempre. Talaga ho? Anyong di makapaniwala. Saka bumaling sa ina. Ma'am, bagay ho ba? Oo naman baby. Kahit ano pang isuot mo, bagay yan sa'yo kasi maganda ka. Mana ka kaya sa akin? Asus, sa akin niya nagmana. Di ba baby? Hani Nathan na sinapo pa ang mukha ng anak. Kapal mooks? Saad ni Jen na pinandilatan pa ng mata ang asawa. Sa akin kaya nagmana yan? Paano mo naman nasabing sa'yo? Nakataas ang kilay na tanong ni Nathan. Ngumisi ang asawa saka bumulong sa kanya. Sukat sa narinig ay nagkulay kamatis ang mukha niya. Oh God, tell me, you're just kidding, right? Aniya na naitakip pa ang mga palad sa muka. I'm not. Yes, you are. I'm not. Yes, you are. I said, enough. Wag mo nang sasabihin pang mga katagang yon. At bakit naman, Aber? Nakapamewang na tanong ni Jen. Nakakahiya ka. Kababae mong tao ginawa mo yon. I can't believe it. Wapa Kels, sarap nga eh. Tugod nito kasabay ang nakakalokong tawa. Tanging nasambit nito at tinalikuran siya. Lumapit ito sa anak na abala pa rin sa pagsusukat. Hindi nagtagal ay natapos din ito at agad silang nagtungo sa counter. Kumain muna sila sa fast food bago nagpa siyang umuwi. Dahil pasado 8:00 na ng gabi, agad nilang pinaakyat at pinatulog ang anak. Naiwan silang dalawa sa living room at nanood ng TV. Nang makaramdam ng pagkauhaw ay tumayo siya at tinungo ang kusina. Nang bumalik sa sala ay prente siyang naupo ulit at nag-focus sa pinapanood. Ilang minuto pang lumipas nang magsalita ang asawang si Jen. Tumawag pala kaninang tanghali ang mama mo. Anong sabi? Kanyang tanong na nakatutok pa rin ang mga mata sa TV. Kung pwede ba daw tayong umuwi sa Bicol kahit 3 araw lang. Anong sinagot mo? Sabi ko kakausapin muna kita tungkol doon. Okay, wala naman ang problema sa opisina. Kaya pwede akong umalis pansamantala. Sigurado ka? Yes. Ipagpaalam mo na lamang sa school si Jessica para walang maging problema. Okay. Hindi na siya muling nagsalita. Nang makaramdam ng antok ay nagpaalam na siya dito. Mauna na ako. Paalam niya dito. Maaga pa akong pupunta sa office para ayusin ang lahat bago tayo umuwi ng Bicol. Nang tumango ang asawa ay tumayo na siya at umakyat sa kanyang kwarto. Matapos ang 2 araw ay umuwi na sila ng Bicol. Inabot din ng 10 oras ang biyahe nila dahil sa pahintu-hintong pagmamaneho ni Nathan. Kanina pa nakaparada ang sasakyan nila sa harapan ng malaking bahay, ngunit ni isa sa dalawa ay walang balak bumaba. Ang mga mata nila ay parehong nakatuon sa hardin, na kung saan ay marami silang magagandang alaala na pinagsaluhan noong kabataan nila. Ang lugar kung saan unang nakilala ni Nathan ang batang si Jenny, na nahuli niyang pumuslit sa bakuran nila para mamitas ng bulaklak sa kanilang hardin. Ang lugar kung saan sa edad na 10 ay nangako sila sa isa't isa. Future wife, ipangako mo magpapakasal tayo pag nasa tamang edad na tayo ha? Ang tinig ng batang si Nathan sa kalarong si Jenny. Oo, future husband, but promise me you won't love any other girl than me. Pinapangako ko. Ikaw din, ipangako mong hindi ka titingin sa ibang lalaki, kahit pa sa batang si Akiro. Aniya na nakasimangot matapos banggitin ang pangalan ng batang bagong salta sa lugar nila. Bakit ka nakasimangot? Kasi panay pa cute niya sa'yo. Saka, di ba crush ka niya? Tumawa ang batang si Jenny, na lalong ikinainis ni Nathan. Hinawakan ni Jenny ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, future husband. Ikaw ang mamahalin ko at pakakasalan balang araw.
Dahil sa narinig ay walang pakundangan na niyakap niya si Jenny at hinalikan sa pisngi. Nagulat at namumulang itinulak ito ni Jenny. Oops! Bawal yan, future husband. Sorry, future wife. Natuwa lang ako. Pagkawika niyon ay muli niya itong hinalikan sa pisngi, sabay takbo papasok ng bahay. Lingid sa kaalaman nila'y nakita ito ng mama ni Nathan. Napabuntong hininga ito sa ngumiti. Akala ni Nathan ay puro kasiyahan ang mararamdaman niya tuwing kasama si Jen. Ngunit nagbago ang lahat. Nang muli niya itong makita at marinig mismo sa bibig nito ang mga katagang nagbigay sa kanya ng unang sakit at kabiguan. No! I don't love Nathan. Mga bata pa kami at marami pang pwedeng mangyari pagdaan ng mga araw, buwan at taon. Hindi rin ako magpapakasal sa kanya. Parang biniyak ang puso niya ng mga sandaling yon. Hindi niya kaya. Ang sakit-sakit. Noong nakaraang linggo lang nangako sila pero bakit ganitong naririnig niya? Magmula noon ay iniwasan niya si Jen at pinigilan ang umuusbong na pagmamahal dito. Oo, marahil nga ay tama ito. Mga bata pa sila at maraming pwedeng mangyari sa mga susunod na araw at buwan. Nagkakausap sila at nagpapansinan sa harapan ng mga kaibigan at magulang. Nang mapansin niyang nagkakalapit ng loob sina Patrick at Jen, pagtungtong nila ng third year high school, pinakita niyang okay lang sa kanya. Umakto siya na baliwala ang lahat ng nakikita at naririnig na paglalambingan ng mga ito. Ngunit hindi ganoon kadaling magpanggap na okay. Lalo nang manligaw at sagutin nito si Patrick. Sa pagdating ni Ruby, nagkaroon siya ng pagkakataong maiwasan si Jenny. Ruby is a nice girl. At kahit naging magkaibigan sila nito, kinausap niya ito at nagpanggap na girlfriend niya na hindi naman tinutulan nito. From that time, everything is perfect. Dahil kahit paano hindi na siya nasasaktan being with his friend Ruby. Nang madisgrasya si Akira at sumama dito si Jen ay lihim siyang nagluksa. Dahil hindi ito nagpaalam sa kanya. Ni ho, ni ha, wala. Lihim siyang naghintay sa pagbabalik nito. Ngunit tumaan ng 1 taon, 2 at naging 3. Hindi ito dumating. Doon na siya nagdesisyong kakalimutan na ito ng lubusan. At hindi na niya hahayaang saktan siya nito. Ipinokos niya ang sarili sa pag-aaral hanggang sa hingin ng tita Jane niya ang tulong niya at hindi niya yon pinagdamot. Sa presensya ng mag-inang Shanner at Akiro ay nabuhos ng mga ito lahat ng atensyon niya at pagmamahal. Tuluyang naburat na wala sa sistema niya si Jen. Nang bumalik ito ng Pilipinas kasamang kaibigan nilang si Akiro, natuwa siya dahil magaling na ang kaibigan at masaya na rin siya para sa mag-inang naging mahalaga sa buhay niya. Dahil sa wakas nabuo na ang pamilya ng mga ito. Bahagya niyang ipinilig ang ulo dahil sa mga alaalang hindi na niya nais pang alalahanin. Masaya na siya sa pagkakaroon ng anak. Bumaling siya sa katabing si Jenny at hindi niya maiwasang mapakunot noo dahil nakangiti ito habang nakatingin sa kanilang hardin. Mula sa pagkakakunot noo ay bumalatay sa mukha niya ang galit ng maalalang dito nga pala sa lugar na ito. Sinagot ni Jen si Patrick. Iniiwas niyang paningin dito at iginala ang mga mata sa paligid. Lingid sa kaalaman niya nakangiti ang asawa dahil may isang bagay itong naalala. Alaalang nakatatak sa puso't isipan nito. Bago bumaba ay muli niyang sinulyapan ang katabi at hindi nakaligtas sa mapanugri niyang mata ang pagsilay ng isang nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Nakababa at nakapasok na ang asawa sa loob ng bahay. Ngunit nanatiling nakatitig sa hardin si Jenny. Hindi niya tuloy maiwasang ipikit ang mga mata at alalahanin ang mga naganap ng gabing yon. Bago niya nilisan ang tahanan ng mga Garnica, 10 taon nang nakalipas. Jen, hindi ka pa pupunta sa bahay ng mga Garnica? Ang tanong ni Mang Lando sa kanya. Family driver ito ng pamilya ni Nathan. Bakit ho? Ano po bang meron? May kasiyahan doon. Dumating kasi ang mga pinsan niya. Wala naman hong nabanggit sa akin si Nathan eh. Baka nakalimutan lang. O siya, mauna na ako. Sige ho. Habang tinatahak ang daan pabalik sa kanilang bahay ay nakasalubong niya sina Ruby at Patrick. Saan kayo pupunta? Kanyang tanong sa mga ito. Sa bahay nila Nathan, tumawag siya sa amin at may kasiyahan daw. Sagot ni Ruby. Si Ruby na ang buong akala ng tropa noon ay kasintahan ni Nathan. Hindi ka ba pupunta? Tanong naman ni Patrick na nooy matamang nakatitig sa kanya. Hindi, sige mauna na ako. May pagmamadaling wika niya, saka patakbong lumayo sa mga ito.
Masama ang loob niya dahil ni hindi man lang siya inimbita ng binatilyo. Nang makarating sa kanilang bahay ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto at padapang nahiga sa kanyang kama. Nakakainis ka! Nakakainis ka! Himutok niya at pinagsusuntok ang unan, saka ibinalibag sa kung saan. Nagkulong siya sa kanyang silid hanggang sa katukin siya ng kanyang ina. Iha, may tawag ka mula kay Mrs. Ferrer. Wika nito sa kanya. Pagkarinig sa sinabi ng inay, dali-dali niyang inayos ang sarili at binuksan ng pintuan. Tinakbo niya ang kanilang living room kung saan naroon ang telepono. Napapailing namang nakasunod sa kanya ang ina. Nang makita ang telepono ay agad niya iyong iniangat at inilapat sa kanyang tenga. Natagalan din siya sa pakikipag-usap sa ina ng kaibigang si Akiro. Nakikiusap ang ginang na kung maaari ay samahan niya ang anak nito papuntang Europe. Mahal niya ang kaibigan dahil dito niya naranasan na magkaroon ng nakababatang kapatid. Kaya hindi siya nagdalawang isip na pumayag sa hinihingi nitong pabor. Pagkababa niya ng telepono ay kinausap niya ang ina, hinggil sa napag-usapan nila ng ina ni Akiro. Wala namang masama kung sasama ka. At mas maigi na rin na lumayo ka muna para hindi ka nalubusang masaktan. Sagot ng kanyang ina at tinitigan siya. Hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Tanong pa nito na ang tinutukoy ay si Nathan. Magpapaalam ho. Sige po, aakit na po ako ulit. Tumango lamang ang kanyang ina, kaya mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto at natulog. Pasado 8:00 ng gabi nang magising siya. Agad siyang nagpalit ng damit at pumunta sa bahay ng mga Garnica. Naabutan niya nagiinuman ng mga ito. Kilala niyang ilan sa mga pinsan ni Nathan dahil nakakalaro din niya ang mga ito bago lumuwas ng Maynila para doon mag-aral. Hi Jen! Halika, tagay tayo! Narinig niyang wika ni Polostoy. Lumapit siya sa mga ito at tumabi siya kay Patrick na noon ay medyo tipsy na. Umakbay ito sa kanya at bumulong. Tingnan mong reaksyon niya. Wala sa loob na tumingin siya sa gawin ni Nathan at nakita niyang nakabusangot ito habang nakatingin sa kanila. Nakabusangot lang naman ang muka. Pabulong na sagot niya dito. Senyalis yan. Senyalis na ano? Nagsiselos. Ibig sabihin mahal niya ako? Well, kung uubrang akto natin, lalabas ang totoo. Pabulong pa rin saad ni Patrick. Okay, game. Anya dito. Saka ikinawit ang kamay sa batok ng katabing binatilyo. Naglambingan sila sa harapan ni Nathan. At kitang-kita niya kung paanong sunod-sunod ang pagtungga nito sa inuming nasa harapan nila. At matalim ang mga titig na ipinukol nito sa kanya. Aalis na ako bukas. Wika niya kay Patrick na ikinabigla nito. What? You're kidding, right? Tanong nito na ikinalingon ng lahat maging ni Nathan. Hinila niya ito patayo at dinala sa medyo madilim na bahagi. Ikwento niya lahat ng napag-usapan nila ng ina ni Akiro, maging ang pagsama niya sa Europe. So, iiwan mo na talaga siya? Alam ba niya? Tukoy nito kay Nathan. Hindi pa. Wala din akong balak na ipaalam yun sa kanya. Bakit? Sa akin na lang yun. Okay. Sabi mo eh. Can you do me a favor? Ano naman yun? Ibinulong niya dito ang nais niyang mangyari. At katulad ng inaasahan niya halos lumuwa ang mga mata nito sa pagkabigla. Grabe. Are you out of your mind, Jen? Hindi madali ang binabalak mo. Alam ko. Pero gusto kong gawin yun bago ako umalis at tuluyan lumayo sa kanya. Sa tingin mo ba hindi kanya kasusuklaman kapag malaman niya ang gagawin mo? That's why I need your help. Sa panong paraan? Muli idinaan niya sa pabulong na paraan ng pagkakasabi. Oh, good. Nababaliw ka na. Ayoko. Please? I beg you. Nangihinang napasandig sa may padarang binatilyo. Fine. Napipilitang sagot nito na ikinatuwa ng dalagita. Thank you. Dahil sa katuwaan ay niyakap niya ito. At lingid sa kaalaman nila may isang pares ng mga matang nakatingin sa kanila at nagnininga sa panibugho. Ilang sandali pa itong nanatili sa pagkakatitig sa kanila bago nagpa siyang bumalik sa mga kasama. At uminom ng uminom. Nang kumala sa pagkakayakap kay Patrick, agad nilang inutusan ng driver na si Mang Lando para sa binabalak ni Jen. Nang makaalis ang matanda ay muli silang bumalik sa kanilang upuan at nakitagay sa mga nag-iinuman. Lasing na si Nathan sa pagkakataong yon at medyo nagiging madaldal na rin. Di ba kapag nangako ka, dapat tuparin mo.
Bakit may mga taong sinungaling? Wika nito na nakatingin sa mga kaharap, partikular na kay Jen. Tama, kaya dapat wag nang mangako kung sisirain lang naman. Segunda ng isang pinsan nito. Ang sakit, insan. Yung inaasahan mong mga pangako ay biglang naglaho. Patuloy nito at nag-umpisa ng maging garalgalang boses. Masakit dahil umasa ka eh. Umasa ka sa mga pangakong walang katuturan. Pagkawika niyon ay nilagok nito ang alak na nasa baso, saka ibinato. Ayoko nang umasa pa. At hindi ko na siya mamahalin pa. Patuloy pa nito saka tumungga ulit at binanata ng pulutan. Anong problema niya? Nag-away na naman ba kayo? Sinaktan mo? Pabulong at magkakasunod na tanong ni Patrick sa kanya. Aba malay ko dyan. Ako ang sinaktan at nasaktan niya. Madiin niyang tugon dito. Napailing na lamang si Patrick sa naging sagot ni Jen. Lumipas pa ang ilang sandali. Isa-isa nang nagpaalam ang mga kasama nila na matutulog na. Maging si Ruby ay nauna nang umuwi. Silang tatlo na lang ang naiwan. Nanatili silang tahimik hanggang sa dumating ang inutusang driver ni Patrick. Epektibo ho ba to? Panigurado ni Patrick sa kausap. Lumayo siya sa dalawa habang kausap ang driver. Oo, matinding epekto niyan. Tatalab yan 30 minutos matapos niyang inumin. Wala ho bang side effect to? Wala. Sana magtagumpay ang batang yan sa plano niya kay Nathan. Tanging nasambit ng matanda. Sana nga ho. Sige ho, at nang maumpisahan ng rambulan. Nakangising saad ng binatilyo. Saka bumalik sa dalawang kaibigan na ngayon ay kanya-kanya ng tagay. Nasundan na lamang ito ng tingin ng matanda. Pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat maging ang magpatulog, madama ka lamang. Naiiling na usal nito sa sarili. Ang gamot na binigay ng driver ay inihalo nila sa inuming nasa harapan ni Nathan. Wala itong kaalam-alam, kaya naman tila uhaw na uhaw nitong nilagok ang alak na iniabot ni Patrick. Lumipas ang ilang segundo. Tumayo ito at pasuray-suray na naglakad. Inalalayan nila ito paakyat sa kwarto nito. Nang maihiga ito'y nagpaalam na rin si Patrick. Ingat ka. Masakit yan kapag first time. Paalala nito pero nakangisi. Baliw, umalis ka na. Ako nang bahala dito. Okay, call me bago ka umalis bukas. Oo, sige na. Salamat sa pabor na ito. No problem. Maniningil ako balang araw. Ulol. Bye. Matapos yun ay isinara na nitong pinto. Umupo siya sa kama at pinagmasdan ng binatilyo na ngayon ay tulog na. Pinagsawa niyang mga mata sa pagtitig sa maamo nitong muka. Hinaplos niyang muka nito at pinaraanan ng hintuturo ang noo, tungki ng ilong at tumigil yun sa mga labi nito. I'm sorry kung hindi mo malalaman ang pag-alis ko. I'm sorry kung gagawin ko to pero ito lang ang paraan para umalis man ako. May magandang alaala kung babaunin at hindi ko ito makakalimutan. Kasabay ng mga salitang yun ay unti-unti niyang tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Banayad ang ginawa niyang paghalik dito. It was her first kiss and she's glad dahil kay Nathan niya yun ginawa. Muli niyang tinitigan ito, saka nahiga sa katabi nito. Lumipas pang isang oras sa kanya ginawa ang plano. Hinalikan niya itong muli sa labi, pababa sa bandang leeg, habang abala ang kanyang kamay sa paghubad sa suot nitong damit. Nanginginig man dahil sa takot, ay hindi niya yun ininda at itinuloy ang dapat na mangyari. Di naman ng mga palad niyang matipuno nitong dibdib at bumabasa hanggang sa may pusod nito. Dinaanan ng kanyang kamay ang dibdib nito dahilan para mapaungol ito. Muli niyang sinakop ang labi nito na bahagya ng nakabuka habang humahaplos pa rin ang kanyang mga kamay sa katawan nito. Bawat haplos at dantay ng kamay niya sa balat nito ay napapaungol ang binatilyo. Tama ngang sinabi ng kaibigan at matanda. Gising ang katawan nito ngunit tulog ang diwa. Kusa itong tumutugon at nagre-react ang katawan nito sa ginagawa niya. Ngunit nananatiling nakapikit ang mga mata. Marahil epekto ng alak kaya nagiinit ang pakiramdam ng binatilyo. Samantalang epekto naman ng gamot kaya tulog ito. 2 oras pa ang lumipas. Pakiramdam ng dalagitay nasa alapaap siya. Oo, masakit sa unang karanasan. Pero masaya dahil lahat ng first time niya ay kay Nathan niya na ibigay. Walang pagsisising tumayo siya at nagbihis.
Ginupit niya din ang bahagi ng bedsheet na may bahid ng dugo, saka inilagay sa basurahan. Binihisan niya ulit ang binatilyo bago tuluyan lumabas sa naturang silid. Tiwala din siya na walang maaalala si Nathan sa nangyari sa kanila dahil sa gamot. Kinabukasan nga'y lumuwas na siya ng Maynila para puntahan at samahan si Akiro sa pagpapagamot nito sa Europe. Mami, tara na! Tapos nang ibaba ni Daddy ang mga gamit. Tinig ng anak na nagpabalik sa naglalakbay na diwa ni Jenny. Lumingon siya dito at tama ito. Silang dalawa na lamang ang nasa sasakyan. Mabilis siyang umalis ng sasakyan at hinawakan sa kamay ang anak. Saktong papasok na sila ng bahay nang mamataan nila si Mang Lando. Maligayang pagbabalik, iha. Wika nito saka bumaling ang paningin sa batang si Jessica. Siya bang naging bunga ng isang gabi? Mabilis na pinigilan ni Jen ang matanda dahil sa takot na marinig ito ng asawa. Ngunit huli na dahil pagbaling niya sa likuran nito, naroon ang kanyang asawa at nakakunot noong nakatitig sa kanya.